po natin ang isang kolektor na si Louie Serrano. Siya naman po ay magbabahagi ng kanyang good vibe story tungkol sa kanyang koleksyon ng mga laruan. Uy, solid. Louie, magandang hapon sa'yo. Yes, magandang hapon po, Sir Migs Bustos ng Teleradyo sa East 30. Yun. Hi, Sir Louie. Ganda ng excited ako makakwentuhan ka, Sir Louie. Tungkol saan po ba ang inyong mga koleksyon? Ano po ba ito? Paano po ito nagsimula? Ito yung collection ko, tawag namin dito, is balik tanaw item. Kung saan ito yung mga koleksyon o mga naging laruan, mga nagpasaya sa mga batang Pinoy noon, na nagpapasaya na rin sa mga batang Pinoy ngayon. Tulad ng sir, para po sa mga nakikinig sa radyo, ano po ba yung mga laruan noon na, uy, wow, nostalgic? Pag sabi mo laruan, kabataan ko to Ano ba to, sir? Para pa sa mga nakikinig ngayon sa radyo, para ma-visualize nila, sir. Isa rito yung tinatawag nga natin na text. Kung saan yung text natin ngayon is through cellphone. Yung text namin noon, ito yung mga postcard na maliliit kung saan yung mga movie, gagawa na siya ng text postcards, no? Then lalaruin ng mga bata sa kalsada, no? Sama na natin dyan yung mga nauuso nga ngayon na mga TikTok or lato-lato na nauso na rin noon. Ay, yung lato-lato, no? Noon, nabuhay yan ngayon eh. Tapos naging trending kasi napopost. Tapos, marami na rin sumunod. Diba? Kailan na naman ito sinimulan, sir? Yes. Ano ba to? Nung kayo po medyo bata, when you were younger, nasabi nyo ba na, uy, hindi ko ito itatapon, tatago ko to para in the future makolekta ko to. Ganun ba yun, sir? May mga item din kasi akong hawak nung aking kabataan, pero talagang nag-trigger sa akin na magtuloy-tuloy para ipunin na nga yung mga gantong koleksyon. Is 2014 kung saan nakita ko yung aking co-collector na may kumpare ko na nga si Lori Legaspi. Pinakita niya sa akin yung Panday Pop kung saan ito yung mga parts of the body na nabibili sa chichirya na nung nakita ko sa kanya, binili ko. Doon na nga nag-start ang pagkukulik ko o talagang sabi ko, eto na, this is it. Kailangan ko nang ipunin yung mga bagay, mga laruan na nagpasaya sa akin noon. And so, saan pa ba, sir? Paano nyo pa siya naipon? Kasi para naman po sa mga nanonood ngayon sa YouTube, tsaka sa Sky Cable Channel 26, iba-iba siya eh. Hindi lang siya laruan, collection din siya ng mga, dating cassette ba yun, sir? Yes po. Mga dating memorabilia. Paano ito nabuo? Yung iba kasi dyan, yung mga kapitbahay ako, na yung gamit ng mga tsahin niya, gaya ni April Baelio, no? Merong sinaunang mga gamit, yung mga tsahin niya, gaya nga ng cassette tapes na yon, yung boombox kung tawagin, at saka yung mga TV, mga sinuunang TV. So sabi niya, since nakikita ko, yan yung picture niya, since nakikita ko na iniipon mo yung mga ganyang item, bibigay ko sa'yo. So doon pa isa-isa na ipon ko, hanggang sa tuwing sineshare ko, nakikita nga ng ibang mga tao, nag-PPM sila, kung gusto ko raw bilhin, kung gusto ko raw akin na lang. Kaya nagtuloy-tuloy Sir Mix. Hanggang sa ganyan na siya karami. Yung mga cassette pa, sir, gumagana pa yan? Yung may player ka doon? Yes po, oo. Meron dyan 3 boombox na ginagamit ko para pakinggan yung mga cassette tapes. Boombox? Classic. Yun yung una. Yun yung mga boombox, Sir Louie, yun yung mga dinadala mo sa outing, di ba? Yes, oo. Dinadala mo sa mga bahay. Uy, boombox kapag may party ka tapos mag-play ka ng cassette. Yes, tama po. Siya nga yung nauso sa mga movie noon, no? May mga movie noon, foreign, saka dala yan tapos natapagod sila sa kalsada, magsasayaw sila. Parang panahon ng mga bagets. Ayan, tawagin nga yung bagets. Bagets pa rin naman tayo, sir, di ba? Panahon pa rin natin. Yes, oo. Joke lang po. Just playing. Speaking of playing, di ba, sir? Yung mga boombox kasi yung Bluetooth na, may mga ganong klase, may mga malalaki na Bluetooth na, pero ngayon, ito talaga yung legit, dito talaga nanggaling eh. Di ba? Mula cassette, pwedeng may CD, mas maganda-ganda yung tunog. Paano ba, like,
yung mga kaset siguro, yung mga nandyan, sir, meron bang maintenance yan? Nililinis Yes, po opo. rin yan. Paano po yun, sir? Opo. Napakalaga nung maintenance ng mga cassette player na yan. Kasi po pag na-stock po siya, yung mga pyesa niya, talagang may stock na. So, once in a while, sir, ginagamit ko siya, pinupunasan ko siya para at least hindi siya malagyan ng masyadong maraming alikabok. So, sa ganung paraan, sir, tumatakbo siya ng maganda at nagagamit ng maayos. So parang kotse din pala yan, no? Hindi mo pwedeng nakastock lang. Dapat umaandar din para ma-maintain. Kamusta yung experience? Kasi para sa aming mga hindi na Opo. nakakakinig ng kaset, o kaya siguro CD sa kotse, pero yun na yun. Pero may mga kaset, may mga legit na old school, di ba? Kamusta yung experience kapag Yes. kukumpara nyo siya, kaset, tapos ngayon sanay na tayo sa internet. Ano ba yung pinagkaibahan, sir? Ayun, isa sa napakagandang experience sa pag ginagamit mo yung mga lumang bagay, hindi lang yung cassette, no, pati yung TV, biglang mananariwa yung mga panahon na nung bata ka, ginagamit mo yung cassette tapes na yan, yung TV na yan, nakikinood ka lang sa kapitbahay mo dahil wala ka naman talagang TV nung panahon na yun, no? So mananariwa siya, babalik sa'yo malaala yung masasayang mga araw na ginagamit mo yung mga bagay na yun. Nostalgic. Yung talaga yung feeling nostalgic na hindi mo, priceless eh. Kumbaga, hindi mo siya mabili. Yes, opo. Bukod, anong tawag doon? Sinus kulay red ulit? Pang ano yun, di ba? Viewmaster. Viewmaster. Sir. Yes, sir, Mix. Doon sa mga taong wala talagang kakayahang makabili, no? Nakukontento lang ang tawag yan. Nakukontento ang mga batang Pinoy noon sa pagrenta sa halagang 25 cents, meron kang 3 reels na magagamit para magamit nga yung Viewmaster na yon. Oo nga. Ako rin, parang bumabalik ako sa pagkabata ko. Pag dinanamnam ko yan, yung mga nakikita ko, sir, yung mga cassette, yung mga lumang cellphone din. Ano naman ang kwento ng mga lumang Yes, I have. Ano kayo niyan? So, kasi nga, nung mga panahon na yon, sir, wala rin akong makayahan na makabili ng 3110, 3210. So, ngayon, nabibili ko siya para idagdag sa aking koleksyon at naalala ko yung mga panahon na nakikita ko lang siya sa mga kaibigan ko na may mga ganong cellphone. Marami kayo dyan, sir. Maraming nagbigay din sa inyo. Yes, opo. Marami kong kaibigan na nagbibigay, marami kong kaibigan na co-collector na idinadagdag yung kanilang mga item para sa aking balik-tanaw collection. Paano naman po, sir, ang tanong ko dito, syempre, yung mga meron kang kasabihan, scarcity brings value. Diba? Wala na itong mga to eh. Kumbaga baka bilang na lang yung mga tao sa Pilipinas na merong ganitong klaseng collection. Speaking of value, na-assess nyo na po ba yung value ng inyong mga collection? May mga, no, sir, may mga item dyan na masasabi natin, hindi na natin mapepresyohan. Kasi nga po, unang-una, nawala na yung mga pabrika na mismong gumagawa ng mga item na yon, lalo na mga sa laruan, no? So, paano natin siyang bibigyan presyo kung yung mismong pabrika na nga, hindi na nga siya makapag-produce. So, para sa amin na mga balik-tanaw collector guide, hindi na po namin siya mapresyohan. No, hindi na namin siya mapresyohan. Hindi naman namin sinasabing milyon, pero parang para sa amin hindi namin siya kayang presyohan dahil sa sobrang ganda ng item at maghirap na siyang makuha. Paano naman sa mga ganon? Meron naman nag-offer. Sabi na, uy, Louie, gusto ko yan. Pwede ko bang bilhin? May mga nag-offer po, pero sinasabi ko nga po, ito'y para po sa aking collection, dagdag sa aking collection, para may makikita pa yung mga bagong generation. Okay. Alright. So lastly, Sir Louie, no, galing. Ako na-amaze ako. Na-amaze ako sa iyong collection. No? Sana yung mga nakikinig, nanonood din. Kahit pa paano, na-touch ng ko, parang, uy, astig. Di ba? Para makapagbigay ng good vibes ngayong araw. Anong mapapaya mo sa mga gustong, hindi naman gumaya, pero yung na-inspire sila para maging balik-tanaw collector din? Gaya nga po na sabi ko, marami rin ang new generation ngayon na nakikinig na rin sa mga balik-tanaw items. Sa akin lang po, wag po kayong susuko dahil may mga item na talagang mahirap makuha. Pero in time magugulat ka, darating at mapupunta sa'yo. Kasi minsan gusto ko yung item na yan pero ang hirap makuha. Bigla-bigla may mag-PPM sa akin, Sir, I have just yung item na yan. Then kung gusto mo, trade tayo sa item na gusto ko. So,
tuloy-tuloy lang po.